Alam mo, may ibang paraan ng pagtingin dito kung saan masasabi mong ang kaunting totalitaryong kontrol ng Estado sa paggamit ng social media ay maaring hindi naman talaga masama. Nitong nakaraang linggo nakasama ko si Piers Morgan, isa sa pinakakilalang news anchor sa United Kingdom upang talakayin ang posibleng pagbabawal ng TikTok sa United States. Nang ipaalam ko kay Piers na nililimitahan ng China ang oras ng paggamit ng social media para sa mga menor de edad, nagulat siya at nagsimulang mag-isip ng ibang paraan. Kailangan ng masusing talakayan upang maintindihan ang mga komplikadong issue tulad ng tungkol sa China. Simulan na natin ang debate at ipapakita ko kung paano ito nangyari. Panahon na nga ba, tanong ng marami, na maging mas maingat ang kanluran sa lumalaking banta ng China? Kasama ko ngayon si Tobias Elwood, tagapangulo ng Defense Elections Committee ng United Kingdom, at si Cyrus Jansen, geopolitical analyst mula sa Estados Unidos. Tobias Elwood, gamitin natin ang TikTok bilang simbolo ng lahat ng ito. Yung TikTok ay isang napakalaking kwento ng tagumpay. Walang kabataan at pati na rin ilang matatanda sa mundo na hindi pamilyar dito o gumagamit nito. 1 bilyong gumagamit, isa sa bawat 7 sa mundo ang gumagamit nito, pero kontrolado ng China ang TikTok. May paniniwala na ang estado ng China ay may direktang pakikialam sa TikTok. Dapat ba tayong mas mag-alala sa posibleng paggamit ng China sa TikTok para mangalap ng impormasyon na maaari nilang gamitin laban sa atin? Oo, talagang dapat. Sinasamantala ng China ang katotohanang hindi nito pinag-iiba ang mga kumpanyang militar at sibilyan. May batas ito na nagsasabing kailangang ibahagi ng anumang kumpanya ang datos sa Estado. Ang TikTok ay ginagamit nito para kontrolin ang sariling mamamayan. Lumalaganap ito upang mapanood pa ang nangyayari sa ibang bahagi ng mundo. Nang makita ko ang balitang ito na ang Canada, Estados Unidos at maging ang European Union ay nagbabawal ng TikTok, ngunit nagpasya ang Britanya na hindi sundan ang ganitong hakbang. Nagbalik tanaw ako sa debate tungkol sa Huawei na baka natatandaan mo kung saan kami ng mga backbencher tulad ko, si Tom Tugendhat at iba pa ang nagpilit sa gobyerno, ang gobyerno ng United Kingdom na alisin ang Huawei, ang kumpanyang Chino, mula sa British Telecoms. At sa tingin ko, ito ay palatandaan ng mas malaking larawan na hindi natin nauunawaan dito kung paano nagiging mas agresibo, mas matapang ang China at sinasamantala ang mga limitation kung gusto mo ng ating international rules-based order para isulong ang sarili nitong agresibong agenda. Kailangan nating magising kung saan patungo ang lahat ng ito. Nakatuon tayo ngayon sa Ukraine at Russia, pero sa pinakamasamang senaryo, magsimulang magtulungan ang Russia at China sa pagbago kung gusto mo ng ating rules-based order na gaya ng sabi ko ay naging medyo marupok nitong nakaraang 30 taon. Sige, ipasok natin si Cyrus Jansen. Ikaw, hindi ka sang-ayon. Bakit? Hindi ako sang-ayon dahil ang kailangan talaga nating maunawaan ay kung paano ang TikTok ay may dalawang ecosystem. Halimbawa, kapag iniisip natin ang Facebook, isa lang ang platform. Pero ang pagkakaayos ng TikTok ay may dalawang version. Isa na nasa loob ng China at isa pa na TikTok na ginagamit sa buong mundo. Yung ginagamit sa buong mundo, ang mga server nila ay hindi nakalagay sa mainland China. Hiwalay nilang inimbak ang kanilang data, walang access doon ang gobyerno ng China. Kaya malinaw na dapat nating maintindihan na may dalawang ecosystem dito. Sa loob ng mainland China, gumagamit sila ng version na tinatawag na Douyin. Ngayon, ang Douyin ang local na version na siguradong may control at access ang gobyerno ng China. Tiyak na kinokontrol nila ang content sa TikTok na naiiba sa iba. Yung karamihan ay di naiintindihan ang pagkakaibang yan, Pierce. Mukhang tiwala ka talaga sa pagkakaibang yan at sa hiwalay ang simbahan at estado pagdating sa TikTok, ngunit paano mo ito napatunayan? Ibig kong sabihin, hindi ko pagkakatiwalaan ng mga Chino pagdating sa ganitong larangan ng mahirap pagkatiwalaan ng kanluran pagdating sa pamamahalang datos. Bakit ka nagtitiwala sa kanila? Sa tingin ko, ang pangunahing dahilan ay hanggang ngayon wala pang ebidensyang may nangyaring masama sa sino mang Amerikano o dayuhan na may kinalaman sa pambansang seguridad. Nakikita natin na marami sa mga alalahaning ito ay labis-labis lang dahil sa malaking kakulangan sa ebidensya. O Tobias, umiiling ka. Kasi may ilang Amerikanong mamamahayag na sa totoo lang, natuklasan ng mga Chino ang kinaroroonan nila dahil sa paggamit nila ng TikTok. Naiintindihan ko ang sinasabi na parang may dalawang magkaibang ekosistema, pero mapagkakatiwalaan ba natin ang mga Chino na hindi nila pagsamahin o pagsamantalahan ang katotohanang pagmamay-ari nila ang dalawang ekosistemang ito sa hinaharap? At ito ang kailangan nating pag-isipan, saan ba patungo ang mundo natin? Ano bang ginagawa ng China sa lahat ng datos na ito? Kasing halaga na nito ngayon ang teritoryo sa isang labanan.
At kailangan nating kilalanin na panahon na para tayong tumindig laban sa China. Hindi sumusunod ang China sa ating mga pandaigdigang patakaran at pamantayan. Kapag ginawa nila iyon, tiyak na dapat silang mapasama sa pandaigdigang komunidad. Pero hanggat hindi pa nila ginagawa iyon, tiyak na dapat tayong sumama sa Estados Unidos, Canada at European Union sa pansamantalang pag-block ng TikTok. Alam mo, nung nasa Shanghai ako para gumawa ng isang dokumentaryo, ilang taon na ang nakalipas tungkol sa Shanghai, ia-address ko ito sa iyo, Cyrus. Nakakatuwa kasi sinubukan ng gobyerno ng China na ipagbawal sa mga batang Chino, mga teenager, ang paggamit ng social media at meron silang 3,000 empleyado ng gobyerno. Karamihan ay nakabase sa Beijing na ang tanging trabaho ay pigilan ang mga bata na makapasok sa Twitter at siguro TikTok at iba pang mga bagay na yon. Noon na nahuhuli ang gobyerno kumpara sa mga bata, mas nauuna ang mga bata kaysa sa kanila. Mas malayo pa ang agwat nila, kaya nagagawa nilang lahat ito. Kaya may kaso na gusto ang Chino na magkaroon ng mas malaking control kaysa sa meron sila, pero hindi nila ito masiguro dahil mas nauuna ang mga bata kaysa sa kanila. Una sa lahat, nagustuhan ko talaga yung dokumentaryo mo sa Shanghai. Napakagandang pananaw yon. And sa tingin ko, ang nakaka-interest dito ay sobrang popular ng social media ng China sa loob ng bansa, na talagang bahagi na ito ng kultura ng mga kabataan ngayon. Ako rin ay isang creator sa social media ng China. Nakagawa na ako ng maraming video doon at ito ay isang buong sistema na talagang nakapaloob na sa lipunan ngayon sa China. Kaya alam mo, bahagi na ng buhay ng bawat tao sa China ang social media, kabilang na ang mga kabataan ngayon. Marami sa kanila ay nasa platform at ginagawa rin yon. Kinilala ng pamahalaan ng China na ang social media ay isang malaking problema para sa ating lahat. Tama ba? Nakakatuwa ito, mga kaibigan. Lahat tayo ay may addiction sa social media, sa cellphone, at nagsimula na silang maglagay ng mga regulation. Kung wala ka pang 18 taong gulang, i-regulate nila ang iyong access sa social media platform. Mula Lunes hanggang Biyernes, magkakaroon ka lang ng 45 minutong access bawat araw. Iba ito, tiyak, kumpara sa meron tayo sa United Kingdom at mga bansa sa kanluran kung saan walang limitation ng paggamit. Nakakatuwa na maraming magulang ang nagsabing maganda ang pamantayang iyon matapos kung makausap sila. Yan talaga ang nais nating mangyari. Iba lang talaga, ang gobyernong Chino ay may kakayahang magpatupad Ng mga ganoong pulisya. May isa pang paraan ng pagtingin dito, hindi ba? Sa tingin ko, ang paggamit ng social media ay halos wala ng control sa kanluran. Ang matagal na paggamit ng social media ng mga kabataan ay posibleng nakakasama sa kanilang mental health. Malamang na dumaranas sila ng mataas na antas ng anxiety dahil sa Instagram, mga algorithm at iba pa. Alam mo, may ibang paraan ng pagtingin dito kung saan masasabi mong, sa totoo lang, ang kaunting totalitarian control ng Estado sa paggamit ng social media ay maaring hindi naman masama para sa isang bansa. Nagulat ako na marinig kang Pierce nagpo-promote ng totalitarian solusyon ng Estado. Well, Hindi ko eksaktong sinabi iyon. Sinabi ko ito ng maingat na pagdating sa eksaktong oras na dapat payagan ang mga kabataan na malantad sa mga bagay na ito, may argumento ba na ang isang totalitarian rehimen tulad ng China sa paraan ng pagpapatupad nila ng time control ay isang baliw na ideya ba kung halimbawa ipatupad din ng Britanya ang ganitong time control sa mga kabataan? Sa tingin ko, napakatagal ng ginugugol ng mga kabataan dito. Wala akong tutol dyan. hindi ako tumututol sa dami ng oras na ginugugol ng mga tao sa social media, harap ng screen at panonood ng television. Pero hindi ako naniniwala na dapat ipinapataw ng Estado ang mga patakaran nito. At siguradong hindi ako kukuha ng aral mula sa China na lubos na sinasamantala sa ilalim ng mga patakarang ito para manmanan ang sarili nilang mamamayan, kontrolin ang mensahe, sirain ang anumang kritisismo at arestuhin ang mga taong nagsasalita laban sa Estado. Hindi iyon ang direksyong gusto kong tahakin. Ang argumento tungkol sa kung gaano tayo katagal nakatutok sa mga screen araw-araw, oo, yan ay isang bagay na kailangan nating pag-usapan at tugunan bilang isang kultura dahil ito ay isang bagong konsepto. Nagkaroon ba tayo ng ganitong mga screen nung bata pa tayo? Wala tayo noon kaya kailangang tanggapin ang bagong lipunan. Naniniwala akong walang dapat anonymous sa social media. Naniniwala ako na dapat may pananagutan ka. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang mga masasamang mensaheng natatanggap mo at ng mga miyembro ng parlamento. Oo, pero ang problema ay kailangan ko nang tapusin ang debate. Ang problema sa argumentong iyon ay kapag pumunta ka sa isang totalitarian na estado, tulad ng Iran o China, ang pagiging anonymous ay nagbibigay daan sa mga tao na mag-post ng mga bagay na maaring critical sa gobyerno.
at mahuli sila kung maglalakas loob silang punahin ang ginagawa ng gobyerno. Hindi, mali talaga yan ng lubusan. Pero ang tanging paraan para makapag-post ng publiko ang mga tao sa mga bansang ito ay gawin ito ng hindi nagpapakilala. Kaya yan ang argumento laban sa pagtanggal ng pagiging anonymous sa social media. Huling salita, pasensya na. Totoo, sa paggamit ng Chinese social media, kailangang irehistro ang National Identification Card. Kaya may advantage din talaga doon kasi nababawasan ang mga spammers at mga taong gumagawa ng ganitong bagay. Dapat nating siguraduhin na marinig na ginagamit ng mga Tsino ang social media para magbigay ng feedback at kritisismo sa gobyerno para makatulong sa pagpapabuti ng lipunan. Karaniwan sa gobyerno ng China na baguhin ang pampublikong polisiya base sa galit at reaction ng mga tao sa social media sa buong bansa. Tulad sa Rusya, karaniwan na binabasa ng mga nasa gobyerno ang mga mensahe at ikinukulong ang mga sumasalungat sa kanila. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang araw, mga Ginoo, isa-isa lang. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa akin. Pinahahalagahan ko ito. Gaya ng nakikita ninyo, kinailangan ni Pearce na magkaroon ng huling salita at ginawa ang typical na kanluraning palagay na ikukulong ang sino mang magsalita laban sa gobyernong INSIC. Ayon sa expat na si Anwa Batran sa Twitter, bago ang National Party Congress ng Tsina, hiniling ng People's Daily sa mga Tsino na isumit ang kanilang mga reklamo. Ngunit hindi tiyak kung ito nga ba ang nangyayari sa bansa. Nakatanggap sila ng 10,000 at ngayon ay may obligation ang mga opisyal ng CPC na sagutin ang bawat isa sa mga ito na may live tracking. Lahat ng reklamo at tugon ay pampubliko at nakalista sa website na liuyen.people.com.cn. Ano ang madalas na ireklamo ng mga Tsino? Kadalasan gusto nila ng irigasyon ng tubig, ayusin ang demolition ng mga lumang bahay, or nahihirapan silang palitan ang kanilang social security card. Kaya't huwag basta maniwala sa lahat ng naririnig mo tungkol sa Tsina. Maraming detalye at pananaw pa ang dapat isaalang-alang upang lubos na maunawaan ang pagganap at sistema ng gobyerno ng China. Mga kaibigan, ano sa palagay ninyo tungkol sa panayam ni Piers Morgan? Tingin nyo ba banta sa pambansang seguridad ang TikTok? Sabihin nyo sa komento sa ibaba. Maraming salamat sa inyong suporta. Inaasahan kong magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.